Right, magandang hapon po. Welcome sa aking channel, sa aking DJ Skylab YouTube channel. Welcome po kayong lahat. At pag-uusapan natin yung napapanahong issue ngayon na o yung batas na inilabas ng government ng Qatar about sa minimum wage at changing employers in Qatar. So, pwede na pong lumipat ng trabaho kahit na walang NOC. So, noong una ay requirements po kung ikaw ay lilipat ay kailangan may NOC ka. So, sa ngayon ay inabulis na nga po yun at yan ay covered ng Labor Law number 14 of 2004. Ayan. So, pag-uusapan natin ito, ano? At napaka halaga nito para sa mga kababayan natin na nagnanais lumipat ng ibang trabaho. So, yung una, yung minimum wage, the new minimum wage in Qatar, ano, ay tignan natin kung ang employer mo ay provide ka ng food and accommodation, ikaw ay tatanggap ng 1,000 riyal na sahod. At pangalawang senaryo, yung kung ang employer mo ay provide ka ng accommodation pero hindi ka binigyan ng allowance sa pagkain, ikaw ay tatanggap ng 1,000 basic wage at 300 na food allowance. At ang total niyan ay 1,300 kung accommodation lang yung provide sa'yo. Pero kung ikaw ay parehong hindi ka pinagkalooban ng accommodation at ng food allowance, ikaw ay dapat natatanggap ng basic wage, food allowance, at accommodation allowance. Yan. Ang food allowance ay 300, ang accommodation allowance ay 500 riyal. At total niyan ay 1,800. So, yan yung bagong minimum wage. So, marami pa rin po dito sa Qatar ang hindi po tumatanggap ng tamang pasahod, below 1,000 pa yung iba. So, nakakalungkot po, ano? At ayan. So, mamaya sasabihin ko kung may dispute kayo, kung may complaint kayo sa inyong amo, mayroon pong number dyan na pwede yung i-text ang labor kung hindi po sila sumusunod dito sa mga bagong minimum wage na ito. Pwede po ninyong i-text ang labor para po maayos ang problema ninyo sa inyong employer. So, darako naman po tayo sa changing in employers in Qatar. Ito, po nito. Marami pong nag-aabang nito. Maraming nagtatanong sa akin. Ang daming katanungan kung paano daw sila makakalipat. Yung iba ay matatagal na. Anabot na ng 5 years, 8 years. At gusto nilang lumipat. Pero dahil kailangan ng NOC, si employer ay hindi nagbibigay ng NOC. Kaya hindi po sila makalipat-lipat. So, tignan po natin yung bagong provision ng batas na ito, ang law na ito. To change job, sabi niya dito, ang isang manggagawa ay dapat abisuhan ng kanyang employer sa pamamagitan ng electronic system ng Ministry of Administrative Development, Labor and Social Affairs. At kung ikaw ay 2 years pababa pa lamang sa iyong trabaho, dapat bigyan mo ng 1 month notice. 1 month notice po ang require na ibibigay doon sa amo para ikaw ay makalipat. Ngayon, kung ikaw naman ay more than 2 years, 2 months po yung ibibigay na notice. 2 months notice po ang kailangan. Right?
At kung ikaw naman ay under provision, meron po yung mga employer na nagpapatupad ng provisional period. So kung ikaw ay nasa provisional period, ang isang manggagawa should give at least 1 month notice through Administrative Development, Labor and Social Affairs electronic system. So magpi-fill up po kayo, wag nyo, napaka-importante po nito yung pag-fill up ninyo ng form doon sa online. So mamaya po bibigyan ko kayo ng tips kung paano po kayo, bibigay ko yung links din at yung tips kung upang hindi po kayo makancel, kasi may mga ginagawa ang mga employer upang kayo ay hindi makalipat. Sabi dito, the new employer should compensate the former employer with an agreed payment that does not exceed the equivalent of 2 months of the worker's basic salary as a basic wage. Kung ang bago mong kung under provision ka pa lang at lumipat ka sa bagong amo, yung amo mo babayaran ng at least 2 months salary. Kung ikaw ay tumatanggap ng 1,400 per month, babayaran yun ng yung times to nun is 2,800. So 2 months salary yung dapat ibayad dun sa dati mong amo ng iyong bagong amo. So yan po yung provision ng batas na yan. Ang isang manggagawa ay hindi po dapat magbayad ng anumang hindi po siya dapat magbayad ng anumang mga bayarin doon sa kanyang paglipat. Wala po siyang babayaran dapat. Workers will not incur any fees to change job. Ayan. If there is a non-compete clause in the employment contract, the worker will not be able to change job within the same economic sector or period of 1 year after leaving the job. Yan yung isang provision niya doon. Workers will be entitled to, ano po yung pwede mong matanggap kapag kayo lumipat sa kapag ikaw ay lilipat ng bagong trabaho o bagong amo. Ikaw po ay makakatanggap mula sa yung dating amo, receive an end of service. Makakatanggap ka po dapat ng end of service benefits from the former employer if they have been in their job for more than 1 year. Dapat umabot kayo ng 1 year para magkaroon kayo ng end of service benefits. Be paid for any due annual leave. Dapat may makakuha din kayo ng annual leave. Collect their pay in full during the notice period. Sa loob ng notice period, kung 1 month yung binigay mo o kaya 2 months, dapat makuha mo po yung kabayaran na yun. Obtain a new QID and health card to be arranged and paid for by the new employer. So ang magpo-provide po ng QID at ng yung health card, ang magbabayad po niyan ay ang bago mong amo din. If the employer has failed to fulfill his legal obligation, the worker will not be bound to observe a notice period in order to change job. Kung hindi po kayang ibigay ng former employer ang yung end of service benefits at ang yung annual leave, yan, pwede pong hindi tapusin yung notice period ayon dyan sa bagong batas. Yan. Yan, steps below, ito yung mga karagdagang hakbang upang tuluyang makalipat. The worker should notify his/her employer through electronic system of the Ministry of Administrative Development and Social Affairs. At the worker should give a 1 month notice. Yan, ito na yung mga summary. Number 2, the worker should express her intention to change job through electronic notification system of EDLSA. So bibigay ko yung links mamaya kung saan kayo mag-fill up ng
electronic forms. I-copy and paste nyo lamang po doon sa inyong browser yung links at kayo ipo-point doon sa electronic notification system ng EDLSA. Yan. Kailangan din upang kayo may mga requirements po na dapat nyong i-accomplish o dapat nyong i-produce. Copy of the contract signed with the former employer, authentication by EDLSA. Ayan, kung wala po yung copy ng contract, kahit na yung offer letter dati. Ayan. The new employer's job offer in Arabic. So, mahalaga po na makakita na muna kayo ng bagong amo bago kayo mag-fill up dyan sa electronic notification. Kasi kailangan nyo po yung job offer ng bagong employer in Arabic form. Dapat naka-Arabic form po yun, yung job offer niya. Yan. The workers, a new employer should receive an SMS from EDLSA confirming the change of employment. Ayan. So napakahalaga po nun na makatanggap ng SMS mula sa EDLSA ang inyong amo at kayo din. Dalawa kayo makakatanggap ng notification. The new employer should initiate the electronic employment contract on EDLSA digital authentication system. Number 5, the new employer should print out the employment contract and discuss and sign it with the worker. So, bago kayo makalipat, ayan, i-discuss muna na ng inyong amo yung contract sa inyo. So, dapat mag-agree kayo doon sa gagawin niyang contract. The new employer should upload the signed employment contract on EDLSA's digital authentication system and pay the authentication fee of 60 real. Ang magbabayad po niyan ay inyong amo. So dapat i-upload po niya yun, yung pinirmahan ninyong contract. When the employment contract authenticated, the new employer should submit a request for new QID to the Ministry of Interior. Ayan. So magkakaroon na kayo ng bagong QID. Upon completion of this procedure, the worker will be able to start the new job. The worker should receive his new QID and health card. Ayan. Note, mayroon pong note dito. Both workers and employers can download a copy of employment contract. So, dahil i-upload ng employer yung signed contract ninyong dalawa, anytime ay pwede kayong mag-download ng kontrata from EDLSA digital authentication system. So mamaya nandito yung mga links na kailangang mamaya i-send ko yan sa ilalagay ko dun sa description sa baba. Wag nyo lamang pong kakalimutang basahin. Kung may complaint po kayo, ito, napakahalaga po nito, pakinggan po ninyo at basahin ninyo dun sa description. Kung may complaint po kayo dun sa dati nyong employer, hindi binigay ang inyong mga end of service, ang inyong annual leave, o kaya ay kinancel kayo, may senaryo po na nangyari na si kabayan ay gusto nang lumipat, so kinausap niya ang kanyang employer at pumayag naman yung kanyang employer, but suddenly after 2 days si kabayan ay kinancel ng kanyang amo. So mahirap na pong ibalik, mahirap na pong i-revalidate yung kanyang ID na na-cancel, so papauwiin na siya. So napakahalaga po na bago kayo magsabi sa inyong amo na lilipat na kayo, hayaan ninyong ang EDLSA ang mag-notify sa kanya, mag-abiso sa kanya na kayo ay lilipat na. In that way, hindi niya kayo pwedeng i-cancel. Kung i-cancel man kayo after ninyo mag-fill up doon sa electronic form doon sa labor, hindi na niya kayo pwedeng i-cancel. Ang ministry na po ang magbablock sa kanya. So, pwede kayong makalipat. So, napakahalaga na maghanap muna kayo ng employer ninyo, papayag na
lumipat kayo, magbigay ng job offer in Arabic form. So by that way, madali po yung paglipat ninyo. So tandaan po nyo, napaka-importante po. As much as possible, huwag kayong magpapakita o magsasabi sa amo ninyo na lilipat na kayo. Maghanap muna kayo kung more than 2 years na kayo. Gusto na ninyong lumipat, ayaw ninyo sa amo ninyo. Hanap kayo ng amo ninyo. At pag pumayag, nag-agree kayo sa sahod at okay na yung pag-uusap ninyo, no? So mag-fill up kayo ng form, hingi kayo ng job offer sa inyong amo ay sa bagong amo ninyong lilipatan ninyo para hindi po kayo makancel gaya ng nangyari kay Kabayan. At dito kung may complaint po kayo, tandaan nyo po tong number na ito. Mag-send lamang po kayo ng text o SMS sa 92727 at type 5, may tatype po kayong 5 pagka pag naiano na ninyo doon sa may message sa ninyo, pag magme-message kayo 5 plus at saka yung QID number ninyo o kaya visa number i-type ninyo at sasagot po ang labor sa inyong complaint. Ayan. Tandaan nyo po yan, ha? SMS to 92727, type 5 and then your QID number or visa number. Ayan. So sa iba pang mga katanungan, kung may mga katanungan pa po kayo, nariyan lalagay ko din yung number ng embassy ng Polo at ng Polo UWA para sa inyong mga katanungan kung may mga katanungan pa po kayo. So maraming salamat at huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe. Mayroon pong subscribe button dyan sa ibaba. Ayan. At para updated po kayo sa susunod ko pang mga video. Huwag nyo rin kakalimutan ang notification bell at pindutin nyo lamang po yung all para nang sa ganun lahat ng video ko ay ma-update kayo sa sunod ko pang mga video. So may mga kasunod pa ito. Marami pa po akong i-feature na mga issues na makakatulong sa ating mga OFW dito sa Doha, Qatar. Magandang hapon po. Ito po ang inyong lingkod, DJ Skylab. Nagsabing ayan, bye-bye. Yan. Subscribe po, huwag niyong kakalimutan upang ma-update po kayo sa susunod kong mga video. Bye-bye!